Okay. Your screen. Magandang gabi muli mga kapatid. Tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral. Ito ang Bible history. Tama yung sabi ni Brother John na daanan na rin ninyo ito. Pero ito parang refreshing course na para uh, malaman pa din natin kung ano ang sinasabi ng Biblia mula doon sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan na ang pag-aral nito. Kaya dito na po tayo sa aralin na pangatlo na po ito, Lesson 3. Ang Lesson 3 ay ganun pa rin ito, mga kwento doon sa Hebreo family. 1 to 6, 6 po ito. Kaya pag-aralan natin, yung mga, ang Hebrew nito, mga Hudyo ito. Sila ang pinili sa pagkaalam nila, sila ang pinili ng Diyos na mga tao. Kaya magsimula na po tayo sa pinakamahalagang bersikulo sa Biblia na kung si Jesus ay naging tao. At makikita natin ito sa pag-aaral natin. At ang yung huling pag-aaral natin, yung Lesson 2, ay alam natin na ang Diablo ay talagang he tempted Eve o Eva, yung sa babae. Talagang tinimpuhan niya na mag-isa lang, tsaka yun parang tinukso. Kaya ang Hebrew na yan, Hebrews were Jews. Ang unang Biblia o ay yung Old Testament ay nakasulat yon sa Hebreo o sa mga Hudyo. At ang maraming mga tao ang makapagsalita ng Hebreo na salita, lalo doon sa bandang gitnang silangan. Kaya ang babae, hindi yung si Adan ang natukso. Ang sabi ni Apostol Paul doon sa 1 Timoteo 2:14, lang ang tao nagkasala dahil alam niya kung anong kanyang ginawa. Ang babae ay natukso nang kainin na yung prutas. Kaya ang Panginoon ay talagang nagalit sa kanila. At ang karakter, tatlong binigyan ng Panginoon lang, at saka ang serpent o yung ahas. Sa Genesis, katatalo, ang sabi ng Panginoon sa ahas na yon, dahil sabi niya, ginawa mo ito ang maging parusa ko sa iyo sa lahat ng mga hayop na nabubuhay sa mundo. Sabi niya, ikaw ay gagapang sa iyong tiyan, at ang iyong kainin ay ang mga alabok o alikabok sa buong buhay mo. Iyon ang sinabi ng Panginoon dahil tinukso niya si Eva. Kaya ang ahas, makikita natin, gumagapang yan. At saka kinakain pala yan, yung mga alabok o lupa sa buong buhay niya. Yan si Eva. Kinain niya. Controversial nga, sabi ng iba, mansanas. Pero wala naman nakalagay doon sa Biblia na mansanas, kundi bunga ng kahoy na para sa kaalaman ng mabuti at masama. At ito naman yung ahas.
Gumagapang siya, yun ang parusa sa kanya. Gagapang ka habang ikaw ay nabubuhay. Ayun ang dahil sa ginawa niya. At sabi niya, bigyan ko kayo ng para sa iyo at ang iyong babae at ang kanyang mga kaanakan. Oh. At sabi niya, at aapakan niya na ang iyong ulo kasi ito ang parusa sa kanya. Ng kanyang sakong yung dito sa ilalim ng ating paa, iyon ang iapak sa ulo ng ahas na ito. At ito ay sabi na ay magaganap. Makita din. Kaya ang lesson text natin dito na makikita ay sa Henesis, Kabanata 3, 15 talata hanggang 16. At ang ating talagang gustong malaman dito, para makikita natin ang kaganapan o yung magganap yung mga hula tungkol sa ating Panginoon na ang mangyari dito, ang ating paglaban-laban sa kay sa tanas o sa Diablo at sa dito sa yung woman's seed dito, ito ang Kristo kung ating pag-aralan ng mabuti. Kaya may pag-away-away dyan kasi kadiliman at kaliwanagan. Yun ang dalawang pwersa na makikita natin sa mundo ngayon. May masama at may mga mabubuting tao. Kaya nagkalaban-laban yun sila. Ito ang sa gitna ng pwersa ng mabuti at ang masama. Itong ating dapat malaman, lesson aim. Kaya sabi niya, he will crush your head. O itong sakong na sinasabi ito, yung sa kanyang paa, yun ang magdudurog sa ahas na ito. O ang ibig sabihin dyan, yung kapangyarihan ng kadiliman ay hindi oobra doon sa kaliwanagan o yung sa totoo o yung sa Panginoong Hesus na siya ang magsugpo ng kasamaan sa mundong ito. Dapat natin alamin ang ginagawa ng Diablo kasi talagang matalino ang Diablo. Pwede tayong tuksuhin at kung mahina-hina lang tayo, ay talagang madala tayo sa kanya. At kung ano ang kanyang plano na na itong tinatawag na binhi, ito ang katotohanan, itong binhi. Ano ng Diablo nan tayo? Binigyan tayo ng warning. Yung mga paraan na ginagawa ni Satanas. Kaya kailangan nating kontrolin ang sarili at maging handa tayo. Dahil sabi niya, ang ating kalaban na Diablo o yung devil, parang naghahanap yan ng kanyang masisila. Na nababasa natin dyan sa 1 Peter chapter 5 verse 8. He was a roaring lion. Kung sino ang kanyang masisila. Kaya kailangan maging alert tayo. Dahil mula pa noong una, iyon na ang plano ng Diablo na ito. Nasisirain niya ang kabutihan. Gusto niya puro lang masama sa mundo. Pero hindi sa pinagbigyan ng ating Panginoon. Yung seed of the woman. Itong ating pag-aral. Ang Diablo nito ay mayroon din siyang kapangyarihan na minsan sinasabi nila sila ang mga anghel ng liwanag. Pero hindi tayo magulat diyan. Dahil ang kanyang mga dahil ang ang Panginoon na kasama natin tayo ay nasa kabutihan. Itong 3 and 14, 15.
Pero ang ating pakibaka, makikita natin na mayroon pa palang mas lalong mabisa o makapangyarihan na lakas ikumpara doon kay Diablo, kay Satan. Mayroon pang malakas sa kanya. Siyempre, yung ating Panginoong Hesus. Kaya yun, Satanas sa impyerno. At yan ang symbol nila. Oh. Symbol ni Satanas. Yung pinag-aralan natin ng karaan, yung si Labi, yung si Sandor, yun ang founder ng Church of Satan doon sa Philadelphia. Siya ang founder yan. Church of Satan. Sa papakigbaka, makikita natin dito na mayroong pang malakas na kapangyarihan sa kay Satanas. Oh. At ang kapangyarihan nito ay sa ang Diyos. Oh. Ito si Kristo na at ang kanyang layunin na dito sa lupa at hindi ito, kung sino man ay hindi ito makapaghinto sa kanya dahil ito ay naipangako na at kailangan matupad kung ano ang ipinangako. O makuha natin dito na objective. O, makita natin at malaman na ang sa lugar na kung saan sa kalawakan itong nangyari diyan. Kaya para nakipagbuno sila ang mabuti at saka ang malakas. Jesus versus Satan. Kaya yon ngayon ang nangyayari sa mundo. May masama at may mabubuti. Kaya ang mga mabubuti kailangan makipaglaban tayo sa pwersa ng kadiliman o yung sa kanilang mga pinaplano. Dahil matalino ito si Diablo kung ano-anong kanyang gawin para ikaw ay mailigaw. O makita natin ang away nila na kung saan nagsimula doon sa langit. Kaya talaga sila ay ipinagtaboy dito dahil doon pa lang sa langit, gusto na nilang kunin ang kapangyarihan. Kaya ang ginawa sa kanila ng Diyos, iniulog sila dito sa lupa. At makikita natin ngayon dito sa ating mundo na sa gitna ng mga tao at sa mga kaluluwa ng mga tao, makikita natin dito ngayon ang kabutihan at ang kasamaan. Dahil dito sila sa mundo na mamayagpag itong mga sa kadiliman. O at atin di makita na ang Diyos palagi panalo. Hindi man natatalo ang Diyos. At ang tagumpay nito ay sa kapangyarihan din ng kanyang anak o na kung saan siya ay pinili ng Ama. Kaya pinadala siya. At nagbigay niya siya ng mga pruweba na ang lahat ng mga tao ay mabuhay muli mula sa kamatayan. O Acts 17:31. Yung everywhere to repent. Ito ang kanya sinasabi. Na ang lahat ay magsisisi sa lahat ng dako. Kaya siya ang pinadala ng Ama. Dahil ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Malakas ang hila ng Diablo ngayon. Makikita natin sa mga balita o bata, sanggol, ginahasa, may patayan, droga. Yan ngayon ang ginagawa ng Diablo para ang mga tao ay mailigaw niya. Pero hindi siya mananalo dyan dahil may Diyos na makapangyarihan na siyang magtatagumpay sa huli. Kung we are connecting to the power of God, hindi tayo matatalo. Dahil ang Diyos ay kasama natin, di ba, sa Great Commission? Sabi niya, ako ay sa inyo hanggang sa katapusan ng mundo.
Matthew 28, verse 20. Kahit na tayo kanyang tuksuhin kanya, hindi siya talo dahil tayo ay konektado sa kapangyarihan ng ating Diyos. Ang ina ng gusto ng diablo na hindi na tayo maibalik doon sa Diyos. May plano ang Diyos. Kaya ito ang mangyayari. Ngayon may laban-laban sila. Kadiliman, laban sa kaliwanagan. Ito ang mga keywords na terminology. Enmity. Ang enmity, kalaban ito. O ill will. O mayroong talagang ito ay nagpapakita na mayroong labanan sa mundo. Labanan ng mabuti sa mga ancestors. Ang ancestor doon sa lumang pero ang binhi ay manggaling doon sa kay ay bring o parang apakan mo yung tao, yung tulad kanina, ang Panginoon ang aapak doon sa ulo ng ahas o trample down. Ito ay nangangahulugan na nag-iintay ito. Dahil mangyari ito pagdating ng Panginoon, yung second coming, at ang lahat ng mga pamunuan dito sa sanglibutan ay mapaisal sa ilalim sa Kanya. Kaya ito ang hinihintay natin, yung pagdurog ng Panginoon sa masama na ito o sa diablo. Kaya enmity, yung magkalaban yan, yung Diyos at saka ang diablo na dala ng ating Panginoon, ng Diyos dito sa lupa. At yung sakong o yan o, yun ang yung apakan mo, trouble down, apakan mo yung ulo ng ahas noon sa kanyang panalo upang tayo ay kanyang dadalhin doon sa Ama, di ba? 1 Corinthians chapter 15 verse 24. Pagdating ng panahon o last day o judgment day, yung mga matapat sa Panginoon ay kanyang dadalhin. He will surrender the kingdom to His Father. Yung sinasabi doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 24. Kaya maging matapat tayo dahil tayo ay kanyang dadalhin. Matatalo niya na ang kasamaan. Yung ulo, alam naman natin, ang ulo, superior position niya, nasa taas yan. At ito ay nagpapakita ng kapangyarihan. At kanyang kinokontrol at mayroon siyang pagpamahala. Kung basahin natin doon sa, di ba, sa Mateo 28:18, yung inutusan tayo na sabi niya, lahat na kapamahalaan ay ibinigay na sa akin. Kaya nasa kay Kristo na yung superior position na ito. At dito naman sa Colossians 1:18, siya ang ulo ng iglesia. Tayo ang kanyang katawan. Itong heel naman o itong sakong, ito ang pinakababa na posisyon sa katawan ng tao. Itong temporary crippling, yung pansamantala lang muna ngayon. Pero darating ang araw na ito ay may katapusan. Kaya temporary ang sinasabi rito. Nakipagbuno pa tayo sa kasamaan.
Kaya marami pang tukso, marami pang pagsubok ang ating maranasan habang tayo ay nabubuhay. At ito ay hindi pa naman tayo mamamatay dito o hindi pa naman tayo matatalo. Kasi temporary lang ito eh. Iyong final diyan, iyong last day na pagdating ng ating Panginoon. His second coming. Yan ang katapusan ng lahat. Ano ang sinasabi dito sa pag-redemption? O yung tao ibalik ng Diyos sa kanya dahil nawala ang tao, natukso ng dyablo. Kaya may mga paraan ang Diyos kung ano ito ang pagpanumbalik sa kanya. Iyon ang pag-aralan din po natin. O mayroong pangako. Anong pangako ng Diyos? Ang pangako niya, isang bahagi sa walang katapusan na plano at ang kanyang yung kanyang mararatnan dito o ang sa huli ay maging matagumpay siya. Eternal plan. Kasi nakaplano na yan bago lalangin ang mundo. Di ba? Ephesians chapter 1 verse 4. We were chosen by God. At sa Ephesians chapter 3 verse 10 to 11, ang iglesia kasama na dyan sa plano. Kaya iyan ang mga plano. May pangako ito. Ito ay talagang mahal ito. Para mapaglabanan niya, ang labanan na ito, mapait din, bitter, tapos bloody struggle. Kailangan ang Panginoon handa sa pagharap nito at nagawa niya na ito. Ang pinapakita dito na tayo para manumbalik ay talagang magpumilos tayo. Pumilos tayo ng minsan mahirapan tayo, mapait minsan na maranasan natin at ito ay minsan madugo o talagang yung gusto mo na manumbalik ka sa Panginoon, paghirapan mo yan. Kasi hindi basta-basta na bumalik lang sa Kanya. Kundi mayroon kang gagawin na angkop doon sa plano nila mula nang hindi pa nila lang ang mundo, may plano na sila. Tsaka historical ito. May kwento ito, di ba? Bago nila lalangin ang tao, nakaplano na. Iyon ang kwento. May pinili na siya na mga tao at ang pinili niya na ito ay iyon ang maging kanyang iglesia na iyon ang magpalaganap ng kanyang salita. Ito ang pangako. At ito ay history kaya Bible history ang pinag-aralan natin. Dahil ang lahat na napag-aralan natin dito ay hango doon sa Biblia. Yan si Jesus. Jesus is the head of the body, the church. Sa Colossians 1:18 kanina. Siyang ulo, tayong kanyang katawan. Kasi siyang ulo, di ba? Kaya ito ang parts of the body. Itong sakong na ito, itong dudurog, itong maestar, ito ang dudurog ng kasamaan. At tayo ang gaganap nito na ang katotohanan na kung ano ang sinasabi sa kanyang iglesia, dahil siya ang ulo, tayong katawan, tayo ang kumilos. Ipalaganap natin ang katotohanan. At sa mga sakong na yan, dudurugin natin ang masama. Ang ibig sabihin, yung turo na liko, wala na tayong magagawa dyan. Basta ginawa natin ang ating obligasyon na itinuro natin ang katotohanan. Ito ang kwento kung ano na ang nangyayari sa labanan ngayon sa mundo. Siyempre, ang labanan nito mabuti at saka masama. Kaya ito na ngayon, ano ba ang nangyayari sa labanan ng liwanag at ng kadiliman? Ito ngayon ang ating pag-aralan. Hindi ba alam nyo si Cain at si Abel? Sa Genesis 4, verse 1 to 8, saka sa 25. Ano nangyari dyan sa kay Cain at saka kay Abel?
Dahil kay Cain ang kanyang offering sa Ginoo ay hindi tama. Hindi tama. Kaya hindi tinanggap ng Panginoon. Samantalang kay Abel na yung tupa na walang kapansanan, iyon ang binigay niya. Siguro ang kay Cain, tira-tira na mga bungang kahoy kasi sa kanyang na, sa pagtatanim mo sa kanya ito, yung kanyang mga bungang kahoy. Samantalang si Abel ay tupa. No? Kaya tinanggap ng Panginoon. Ang nangyari doon, pinatay niya si Abel. Ayon dito sa Genesis chapter 4, pinatay niya. Kaya doon na nagsimula ang mga patayan. Ito ngayon ang kwento kung ano ang nangyayari sa mga nagaganap na away-away na ito. Si Satanas sa pamamagitan ni Cain ay sinira niya ang ang sabi niya, patayin mo yan kasi pagkaalam ni Satanas para maging matagumpay siya dahil si Abel mananampalataya ng tapat sa Diyos. Kaya sabi ni Satanas, true si Tanya, no, napatay ni Cain si Abel. Iyon ang plano niya para masira ang kapangyarihan ng kabutihan. Pero ang Diyos, naghahanap naman ng binhi na kasi si Abel wala na eh. Kaya pinatay sa ni Cain. Ang Panginoon mayroon namang plano. May nag-appoint naman siya. Sinong pangalan nito? Si Seth. Genesis 4:25. Dahil ang Panginoon gusto niya alagaan itong binhi na maibalik. Kaya ito na ang development ngayon. Nang patayin si Abel, nag-appoint naman ang Panginoon o naghanap naman siya ng ibang binhi na si Seth ang pangalan. At ang Nawala si Brad? ito. Yan na, okay na po. Ito ang binhi ng babae. Nawala yung ano, Brad? Na, PowerPoint mo? Ang PowerPoint nawala, mo, Brad? Sure. Okay. I-ano natin ito ulit. Insyo ko muna, i-ano ko ulit, ibalik. I-share screen. PowerPoint. May na rin yung Brad Meltzer internet. Signal? Yung ba? Siya bang mahina ang signal? Brad. Kay Brad Meltzer. Akala ko ako eh. Nandiyan na, Brad? Sinisilip ko rin lahat tayo. Gumagalaw naman ng mga ulo eh. Kay Brad Meltzer ang may... Wala, Brad. Yung connection ko medyo mahina, Brad. Nandiyan na, Brad? Nakita na? Wala pa, Brad. Wala pa. Wala pa? Wala pa, Brad. Hindi na, no? Mahina kasi yung mahina yung ko, internet. Brad, medyo umanong na yung mo.
Yun, nakita na ba? Yes, Brad, okay na. Kita na. Okay. Ayan, oh. Ang seed of the woman, ang si Panginoong Hesus ito, na siya ang dudurog ng kasamaan. Ngayon, itong mga anak ng tao at yung Diyos, yung nag-asawa sila ng mga masasama, yung mga giant. Yung sa Genesis, makita natin dyan. Genesis chapter 6 to 7, verse 8 hanggang 12. Ito ang nangyari kasi ito ang nangyari sa yung kung paano na maibalik yung redemption ng mga tao o yung pagpanumbalik sa Panginoon. Yung mga mabubuti, nag-asawa sila ng mga kasalanan at mga masamang tao. Ito, nagpatuloy yan. Yung sa Genesis yan. Kaya ang Panginoon, nagbigay ng dilubyo yung baha. Di ba? Dahil nakita niyang mga tao, mga makasalanan na. Kaya ang lahat ng mga laman ay namatay. Oh, every man, bawat tao, makita natin sa Genesis 7, verse 21 to 22. Pero ang Panginoon, mayroon pa ring paraan na kung saan maibalik pa rin ang tao dahil gusto niya na ang tao ay mailigtas. Ngayon may nakita siya ng isang tao na sinuwa. Oh, nakita niya ito ay takot sa Diyos at lumalakad siya sa Diyos. O sa chapter 7 yan, verse 8, ito si Noah nakita niya. Kaya may ginawa si Noah na sinasabi niya, kailangan ang binhi na ito ay ma-preserve o mabuhay ulit para magpatuloy. Yan, kaya gumawa siya ng arka, di ba? Sabi ng Panginoon. Itong ginawa niya nang matapos ng baha. Di ba? Yun ang tanda yan, yung rainbow o yung bahaghari para wala nang magaganap na malawakang universal flood para wala na mangyari dyan. O, kaya dito na Ay, ang yes pa rin ah. ligtasan dyan, 8 tao lang. Ay, bakit pa? Si Noah at saka asawa niya at saka yung 3 anak niya na may mga asawa, kaya 8 tao lang ang nasa paningin ng Diyos na mabubuti. At lahat ng mga hayop, yan ang utos sa kanya ng Diyos. Ilagay niya ang lahat ng mga hayop, pair by pair, pares-pares, para ma-preserve din na ang mga hayop nito ay magpatuloy. Pero yung mga masasamang tao ay namatay na. Kasi pinatay ng Panginoon, sobrang kasamaan, kaya bumaha. Kaya ito ang mangyari din sa atin. Pag sobrang ng kasamaan talaga, baka yan ang pagbalik ng Panginoon sa second coming niya. Ito naman ang tungkol kay Sarah. Genesis 17:15 to 19. Na ang isang pangako dito, si Sarah ay manganak ng isang anak na ang pangalan ay Isaac. Paano ito mangyari? Dahil si Sarah ay baog at ang kanyang edad ay 99 o 99 na. O tsaka nahinto na ang panganganak kung ikumpara diyan kasi minsan hanggang 40 hindi ka na manganak, minsan 50. O Genesis 18:11 nakalagay diyan. Kaya may plano pa rin ang Panginoon kung sino itong binhi na magpatuloy para darating sa katotohanan. Pero ang Panginoon, siya ang nagplano nito na si Isaac ay maipanganak dahil may pangako na. Genesis 17:19. O kung ikumpara natin doon sa mga taga-Roma, 4:8-12 at saka sa Hebreo, 11:12, makikita natin dyan na iyon pala ang pagplano ng Panginoon na si Isaac ay
maipanganak doon sa isang baog na babae na may edad na ang pangalan ay si Sarah, asawa ni Abraham. Kaya ang plano ng Diyos ay talunin. Yung pagkabaog niya, buhayin ng Diyos yun. Kailangan magkaroon ng laman. Kasi iyon ang pangako eh. Kaya ang binhi nito ay nagpapatuloy. Hindi ito nawala, kundi nagpapatuloy dahil ang plano o pangako ng Diyos na ang tao ay mailigtas. Yan the story of Sarah. Try mo, may edad na siya. Nanganak pa ng isang lalaki para magpatuloy sa plano ng redemption. Yun si Abraham. Sabi na, Abraham, ibigay mo sa akin ang iyong kaisa-isang anak na si yun, dinala niya ngayon, dalhin mo, dapat susunugin natin. Sabi ni Abraham, ibigay yan ng Panginoon. Pero hindi alam ni Isaac na siya pala ang inganasan ng Panginoon. Kaya sabi niya, ito na si Isaac. Nang undayan niya na ng sundang may busis. Genesis 22:12. At saka niya sinabi kay bata, o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa parang hindi mo itinang o kalahin mo yan. Bugtong na anak ng hingin ng Diyos na ialay ang bugtong na anak, sumunod siya. Pero hindi alam ni Abraham na may plano ang Panginoon. Dahil kung pinatay niya si Isaac, wala nang binhi. Wala nang magpapatuloy. Dito niya may tupa dyan na iligtas at si Isaac ang nagpatuloy ng plano ng Diyos sa pamamagitan. Doon manggaling ang binhi na magpapatuloy. Nagkaroon ng gutom sa pamilya ng mga Hebrew. At 41:55 tapos chapter 50 verse 26, doon pala nagkaroon ng gutom. Itong mga tao na kung saan na nagkaroon sila ng malaking gutom doon sa Genesis 42 hanggang sa compare sa 43:8. Kung basahin natin yan, nandoon yung mga sitas na yan. Kaso ito parang paraphrasing ang ginagawa natin. Hindi na natin basahin yan na isa-isa kasi pinapakita lang dito kung saan makikita. At kung may panahon kayo, basahin natin ito sa sarili natin kung ano talaga ang mga nangyayari. Kaya yung mga may gutom doon na nangyari, ay ang Panginoon may plano rin, hindi niya pagutuman. Dahil may plano siya nga ang mga tao na ito ng mga Hebreo family na ito ang magpatuloy ng gawain. But God, na kay Jose. Naaalala niyo si Jose? Yung ibininta sa ng kanya mga kapatid, git sila kay Jose, ibininta nila sa mga lakal. At si Jose ay binigyan ngayon ng Panginoon ng pagkakataon dahil may plano sa kanya. Kaya itong nangyari. Nang ibinta sa ng kanya mga kapatid, plano rin ng Diyos yun na mapunta sa Ehipto upang maging maganda ang kanyang buhay. Ang plano ng Diyos na hindi matalo o hindi magkaroon ng yung mundo ay hindi matatalo. Para ang binhi nito ng
walang gutom na hindi mamamatay dahil may plano siya kung ano ang kanyang gagawin. Kaya nangyari dyan, yung famine in the land. Food. Si Jose, ito na, kapatid niya. Si Jose, nandoon sa Egypt at isa sa mga opisyal din ng pamahalaan ng Egypt. Na makita ni Jose ang kanyang mga kapatid, siyempre nag-akapan sila at hindi man lang siya sumama ang kanyang loob dahil kung isipin, sasamang loob niya dahil binintasan ng mga kapatid niya. Pero dahil may plano ang Diyos, binigyan niya si Joseph ng malawak na pangunawa upang maipatuloy ang kanyang plano. Kaya mga kapatid, tuwang-tuwa hanggang si Jacob sumama na doon at binigyan sila ng pagkain. Dahil sa Egypt, mayaman ang Egypt na lugar nung araw, kaya maraming pagkain doon. Kaya dahil si Hosea ay nandoon, binigyan sila ng kanilang mga kain. Ang ibig sabihin, wala nang gutom. Patuloy pa rin ang plano ng Diyos doon sa seed of a woman, yung Panginoon. Yan, si Hosea at ang kanya mga kapatid. Masayahin siya na nagkikita sila. Sa halip na magtanim ng galit, dahil sa plano ng Diyos, masayahin si Jose na tinanggap ang kanya mga kapatid. Pati ang kanyang ama, binigyan niya ng maraming pagkain. Yan plano ng Panginoon. O si Parao at yung mga tao na kung saan enslaved seed people. Yung mga Israelites to, Exodus chapter 1, verse 8, following verses, marami pa dyan. Itong ano na, anong sinabi dito? Ang mga tao na kung saan mga Israelites ay talagang pinahirapan ni Haring Parao. Mayroon siyang batas na ibinibigay na magtrabaho sila, parang alipin sila. Doon sila sa loob mismo ng Egypt sa kapangyarihan ni Parao. Kaya ito ang mga tao na kung saan manggagaling itong binhi na si Panginoong Hesus. Kaya inalagaan ng Diyos kahit anong hirap ang nangyari doon sa kanila. Ngunit ang Diyos, nakita naman na si Moses sa Exodus 3, 4, ikumpara doon sa sinulat sa Hebreo, 11, 23, 29, by faith, Moses led the Israelites to exit in Egypt. Kasi siyang nakita ng Panginoon. Okay. Palabasin mo ang mga tao. Yun ang utos sa kanya ng Diyos na si Moses ang magpalabas ng tao sa Egypt kasi inaalipin ni Haring Parao. Ayaw niyang pumayag na hindi ko papayag hanggang sa dumating iyong 10 salot. Nalala yung 10 plagues na makikita natin sa Exodus chapter 7 hanggang chapter 12. Ang unang salot yan, yung tubig na naging dugo. Ito makikita natin dyan. Clockwise. Ganyan. Ang basa sa tao, dami ang nangyari. At saka yung mga langaw, pang-4. At yung pang-5, dahil 10 sila, ang mga hayop ay namatay hindi malaman ng mga sakit, yung mga baka. Saka nagkaroon na yung ulan na apoy, yung hailstorm, maraming namamatay nito. Saka yung apan, dumating din, yung mga locust. Saka yung kadiliman, yung pangsyam yan. At saka yung pagkamatay ng mga panganay. Doon na natauhan si Parao. Dahil ang kanyang kaisa-isa anak ay namatay. Dahil doon sa 10 salot
na ibinigay ng Panginoon. Kaya pumayag si Haring Parao na palaya ang mga Israelites sa Egypt kasi si Moses ang inutusan para magpatuloy yung binhi na plano ng Diyos. Ang demonyo talagang may plano talaga sa na patayin namin ito si David. Si David yung dito nang manggaling kasi ang binhi sa kay David nito. Kaya yung demonyo ay talagang gusto niya patayin ito si David para wala nang binhi na mangyari kasi dito manggaling sa binhi ni David na anak ni Jesse. O si Goliath kag si Saul. Ito ang plano ng demonyo na si Goliath at si Saul. Makita na sa 1 Samuel, may mga sitas diyan. Saka si Absalom, si Samuel 15. Maraming ginamit yung Diablo. Pero ang Diyos, para matapos itong pangako, maganap sa kay David na ang bini na ito ay magpatuloy. Dahil kahit ano ang ginawa ng demonyo na mahinto ito. Kasi gusto niya mamatay si David. Yan ang plano ng demonyo. Pero sabi ng Diyos, mayroon sa pangako sa kay David nga siya ang maging panggalingan ng royal seed line. Ang ibig sabihin, si Panginoong Hesus doon manggaling sa lipi ni David, si Samuel. Mababasa natin dyan. At saka itong binhi nito ay magpapatuloy. Kaya ang ginawa niya, si David and Goliath, kung maalala nyo, kasi gusto ng Diablo, patayin to si David. Kalay mong kalaban niya, higante. Kaya mula sa punong una pa, yung mga Palestine saka yung Israel, palagi tagal mag-away-awayan hanggang ngayon. Mula pa noon, away sila. At hindi man nalo ang mga Palestinian, kundi Israelites palagi. Kaya ito, ang nangyari, sabi ng ni Goliath, ang liit-liit mo, kaya mo kong talunin. Pero may pananampalataya si David. At ang Diyos ay may plano sa kanya na siya maging royal seed line. Ibig sabihin, dito manggaling si Panginoong Hesus sa binhi nito. Kaya yung Diablo sabi, para mapatay si David, ipapatay kay Goliath, hindi nangyari. Si Goliath nga ang namatay dyan. Tirador lang tinira niya . Ang kay Goliath may panangga pa. Si David wala. Kaya, ang plano ng Diyos talaga nagpapatuloy. Walang makakahadlang dyan. Kahit ano pa ang gagawin nila. Dahil nakaplano na yan. Ito naman may isang babae na sinalihan ng demonyo. Ang seed royal naman ito. Yung sa Panginoon pa rin ito. Sa 2 Kings 11, makita natin dyan. Si Atalia o si Jezebel's Atalia. Jezebel's daughter, anak pala ito ni Jezebel, si Atalia. Gusto niya na masira ang lahat na kaugnay dito sa binhi. Yung royal blood ito, royal na binhi. Gusto niya patayan lahat yun. Kasi sinalihan ng demonyo . Dahil ginagamit ng demonyo na hindi matuloy-tuloy itong pangako o yung redemption ng tao. Ngunit ang Diyos, sabi niya, ay ginamit si Jehosheba na kunin si Joas. Ito, sa 2 Kings, makita natin dyan, chapter 11, verse 2. May iniligtas pa. Ngayon, ang sabi niya, ang seed line ay inagaw doon sa kalaban. Ginamit ng Diyos kasi ginamit siya si Jehosheba para agawin ito si Joas. Kaya inagaw niya, hindi pa nagtagumpay ang Diablo. Kaya yan, sa 2 Kings 11:1. Kung na malaman ni Atalia,
nakita niya na ang kanyang anak na lalaki ay namatay, na nagising siya at gusto niya ang lahat ng mga bata ay patayin o decide royal, patayin. Pero ginamit ng Diyos ang isang tao. God moved Jehoshaphat ang ginamit kasi pinapatay para muluplag o yung pagkamatay ni Hezekiah, Second Kings, makikita din dito. Kasi si Hezekiah hari din ito at dito rin manggaling ang royal seed line. Si King Hezekiah ay malala ng kanyang karamdaman at walang tagapagmana. Kaya gusto ng demonyo ito dahil wala siyang tagapagmana. At masakit, ano pa? Marami pang sakit. At walang magmana sa seed line. Kaya ito. At saka ang Satanas o ang Diablo ay sa huli siya ay matagumpay kasi wala nga ang magmana. Pero ano sabi dito? Hezekiah nagsisi siya ng kanyang kasalanan sa Diyos dahil mamatay na siya. Kaya ang Diyos binigyan pa siya ng 15 taon sa kanyang buhay. Ikalawang hari, chapter 20 verse 6, dahil sa kanya malapit na ang may taning ng kanyang buhay, nagsisisi sa Panginoon sa kanyang ginawang kasalanan. Kaya dinagdagan siya ng 15 taon sa kanyang buhay. Ngunit ang Diyos, binigyan siya ng anak, si Manase, na iyon ang susunod sa kanya. Ikalawang hari 20:21. Kaya si Hezekiah sabi niya, mabuti King Hezekiah na may taning ng kanyang 15 taon. Hanggang sa nagkaroon siya ng isang anak, King Manase. Ang anak ngayon ito. Kasi akala niya walang tagapagmana, galing ang royal seed line para patuloy. Kaya walang panalo ang Diablo. Marami siyang ginagawa, marami siyang ideya, ngunit na mayagpag pa rin ang katunayan. Hudyo, sa kay Esther naman ito, ang kwento nito. Esther chapter 1, verse 1 to 10, at saka chapter 3 ng Esther. Ito naman si Haman, isa ito na ginamit para hindi matuloy yung royal seed line. Ito siya, inggitiro at saka ang kanyang pride ang mga Hudyo sa chapter 3 verse 1 to 6 ito. Yun ang kwento doon. Kaya ang hari to ito gumawa ng patay ang lahat ng mga mo yan. Ginamit ng demonyo. Kung mamatay ang lahat na Diyo, wala ng royal seed line. Esther 3, chapter 3, verse 13. God, laging God. Palagi may plano ang Diyos. Dinala niya si Esther sa kaharian para iligtas yung mga Diyon gusto ng hari. Si Haman. Kaya may plano ang Diyos. Si Esther ang nagbigay buhay doon sa binhi
sa mga tao. Seed people. Yun ang ginasabi dyan. O yan si Queen Esther. O, sino nakaalam? Sabi niya. Siguro ako ang pinadala ng Panginoon sa oras na mga na iyon na kailangan sa Hudyo. Esther chapter 4 verse 14. Doon ang sinasabi niya. Yan si Queen Esther na ng Diyos papatay ng hari ang lahat ng Hudyo. Niya puntahan para sa panahon ni Herodes. Ito naman ni Herodes, patayin ang lahat ng mga sanggol. O sa Mateo 2:1-23. Kaya ginagamit ng diablo talaga ang mga tao na ito, na mga masasama. Na malaman niya na may ipinanganak yung hari ng mga Hudyo, nag-utos siya na patayin lahat ang mga sanggol. Kaya si Herod, ang lahat ng mga lalaki na mga bata, edad 2 taon at pababa, ay talagang pinatay niya. Makikita natin dyan. But God, ngunit ang Diyos, may paraan naman. Sinabi sa kayo dalhin mo ang bata sa Ehipto. Ito paraan ng Diyos kasi pag nakita iyon, papatayin. Ngayon sabi ng Diyos kayo dalhin mo ang bata sa Ehipto makita sa Mateo 2 yan, 13:15 hanggang sa 19:23. Ayan. Kaya dinala ni Jose ang sanggol doon sa Ehipto. Iyon ang sabi ng Diyos sa kanya. Kaya ang mga plano ng Diyos, hindi talaga masisira yan o hindi matatalo ng mga masasamang elemento. Yung mga hari, lalo kay Herodes. Yung plano niya na patayin yung mga bata mula 2 taon pababa. Kalaya mo yan. Hindi magtagumpay dahil ang Diyos ay may plano na ang binhi na ito ay mamayagpag at ito ang magligtas sa mga tao. Kaya sabi niya, si Herodes, patayin ang lahat ng sanggol na lalaki. Carry out the orders of the king. Si Herodes ang nagsabi niya. Kaya may mga sundalo. Kaya sabi ng Diyos, Jose, dalhin mo ang bata sa Ehipto para hindi mapatay ni Herodes. Kasi order niya napatayin ang lahat ng sanggol mula 2 taon pababa. Ang diablo naman at saka si Jesus, ito yung temptation ng ating Panginoon. Doon sa disyerto ito. Ang demonyo ay talagang kahit saang dako yan, maharap-harapan man, ay marami sa mga tukso na ginagawa. Kaya hindi tayo magtataka yan kung tuksoin tayo ng demonyo. At ito ay paglabanan natin. Nangyari sa ating Panginoon yan. Ngunit ang Diyos, nagsabi, anong sabi? 3 beses sa tinukso ng diablo, di ba? Doon sa temptation sa disyerto. Pero anong sabi ng Diyos niya? Nakasulat na sambahin mong Panginoon mong Diyos. Ako ang susundin mo, hindi ikaw. Kasi tinutukso nga sa'yo. Hindi ka mananaig sa akin. Sabi ng kasi sabi ng nakasulat na yan na ako ang dapat mong sundin, hindi ikaw. Sa akin ka maglingkod. Ayaw ng demonyo, alam niya, maglingkod siya sa kasamaan, ayaw niya sa kabutihan. Kaya talaga ang mga plano ng Panginoon ay naging matagumpay at sa paniniwala ng kanyang anak. Naniniwala ng kanyang anak sa kakayahan ng Ama. Kaya pinadala siya ng Diyos Ama
dito sa mundo. Kasi alam niya na kung anong kanyang gagawin. Kaya Jesus hindi na tatlong beses sa dyan na tinukso. Pero sabi niya, tumalon. Pero sabi niya, it is written. Nakasulat na. Sabi niya, as it is written, so let it be done. Kung nakasulat na, yun ang mangyari. Yun ang sinasabi ng mga propeta nung araw. Kaya, ang diablo, hindi. Umubra doon sa kanya. Sabi ng mga propeta, nakasulat na yan. Hindi na pwedeng baguhin yan. Patalunin mo ko sa mataas na matarik na ito. Gawin kong tinapay ang bato. Nakasulat na ako ang iyong paglingkuran. Kaya it is written na nga, tama yun. Ang buong nasyon saka si Jesus, magkalaban-laban na dito ngayon. Kasi ito na yung paglitis sa kanya eh. Yung dahil siya ang pinadala ng Ama at sa pamamagitan na binhi na mula kay David, ito na ngayon ang ating Panginoon. Sa kanya na ngayon ito magaganap. Ang ginagamit naman ng demonyo ay ang mga Hudyo. O kalay mo, Hudyo na yung sa Panginoon at ang pamahalaan ng Roma para masira itong binhi na ito. Kalay mo, demonyo talaga naghahanap ng mga pagkakataon, ideya kung anong gagawin niya para hindi mamamayagpag ang katotohanan. Gusto niya yung kasamaan o liko na pagtuturo. O yung kay Panginoong Hesus, yung betrayal sa kanya. Kahit na si Pedro ay talagang hindi inamin na siya ay ang kasama niya sa paglilingkod. Kaya may betrayal. Yung kay Judas, niya kung sinong halikan ko, yun ang hulihin nyo. Kaya yun ang betrayal. At ang kanyang paglitis, linitis siya eh. Sa Matthew 26:59, doon sa paglitis sa kanya. Yung cross, ito na ngayon nangyari. Yung Acts 2:23. Kaya buong mundo kalaban na ang Panginoon. Yung lalo na yung Roma. Kasi ang Rome ang nagpahuli sa kanya. Saka iniharap doon kay Haring Agripa. Di ba? Ngayon dito sa harap ni Haring Agripa, sinisintensyahan siya. Kasi ang ayaw ng mga Hudyo na sabi niya, ako at ang Ama ay isa. Tinatawanan nila, ayaw nilang maniwala na si Kristo ay anak ng Diyos na pinadala para tubusin sila. Kaya nagagalit yung mga Hudyo sa kanya. Kaya inaano sila, talagang hinusgahan siya yung trial sa kanya. Ang trial of Jesus. Kaya sinabi niya, dahil kapistahan yun ang sa kanya, paghuli, sabi niya, wala akong nakitang kasalanan sa taong ito. Ano ang gagawin natin dito? Ang sabi nila, ipako siya sa cross. Kalaya mo yan? Buong Israel na yan. Buong nasyon ng Israel at saka ang Roma nagkakotsaba upang ang ating Panginoon ay ipako sa cross. Iyon ang sigaw nila. Kasi pawalan siya eh. Kasi wala siyang nakitang kasalanan. Kaya sabi nila, ipako siya sa cross. Kaya iyon ang nangyari sa royal seed line na ito, na siya pala ang magtubo sa atin sa pamamagitan sa pagpapako sa cross. Kaya ang demonyo ginagamit niya ang mga tao para ang Diyos pala ginagamit ang masamang tao para matupad yung plano ng eternal plan of redemption, yung pagtubo sa tao. Yun ang eternal plan kasi nakaplano na hindi kahit kita mo kahit anong gawin ng demonyo,
hindi niya mapahinto-hinto ito kasi nagpapatuloy. Kaya ginamit ng Diyos ang mga masamang tao para maganap itong plano ng Diyos para sa pagligtas sa sanglibutan. O, alamin natin ang mga bersikulo na ito. Sa Acts 2:23, makita natin dyan, marami mga sitas. O, pero ang Diyos, sabi niya, binuhay si Jesus mula sa mga patay. Di ba? Iyan ang nakaplano na yan. But God, ngunit ang Diyos ay binuhay ang Panginoon para sa mga patay. Kaya siya ang kaganapan ng mga hula na kung saan itong royal seed line ay mamayagpag at maipaabot dito sa sanglibutan. At ang nangyari dito ay kinikilala siya na siya ang anak ng Diyos. Doon sa sinulat ni Pablo sa mga taga-Roma 1:4. Dahil sa ginawa niyang ganito, na nagtagumpay siya na hindi nahinto ang plano ng Diyos para iligtas ang tao sa mundo, diniklara sa ngayon na siya ay anak ng Diyos. Kaya nabuhay siya. After 3 days, nabuhay ang ating Panginoon. Yan. He is risen. Kaya, nagtagumpay siya na sa pamamagitan niya, natubos yung tao doon sa pagpapako niya sa krus. Kaya ang si Jesus na ipangako na doon sa mga unang panahon pa, doon sa Romans chapter 1 verse 2. Yung mula sa Genesis hanggang Revelation, si Jesus ang lahat ang pinagsasabihan diyan. Na uuko lahat diyan kay Jesus, ang mga kwento diyan. Kaya mula pa nung una, from Genesis to Revelation, ang pangako na si Jesus ay darating upang tubusin ang tao sa kanilang mga kasalanan ay naganap na nung siya ay ipinako sa krus. Si Jesus ang binhi na mula kay David o Roma 1:3. At siya ay diniklara o na siya ay anak ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pagkabuhay muli. Romans 1:4. Dahil nabuhay siya, binuhay siya ng Diyos. Nang inibig sa 3 araw, siya ay nabuhay. Kaya siya ang anak ng Diyos sa kanyang pagkabuhay muli. Kaya ito si Haring David. Haring David. Kahit siya ay maraming kasalanan din na nangyari, pinatawad siya ng Panginoon. Dahil mula sa kanyang binhi ay lalabas ang tagapagligtas. Marami siyang ginawa. Yung sa kay Bathsheba na lang. Saka sa kay Uriah na ilagay sa frontline para mawala. Pero ang Panginoon, pinatawad siya. Man of God. Yan ang inatabi. Kasi sa kanyang lahi, manggaling ang ating Panginoon. Yan ang Panginoon. Naganap ang total redemption nang siya ay ipinako sa krus. Jesus is alive pagkatapos ng 3 araw. Sabi dito, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Mga Gawa 4:12. Kaya sa pamamagitan ng Panginoon, iyong royal seed na sinasabi mula doon sa lumang tipan hanggang sa darating ang kanyang ikalawang pagdating, siya ang tinutukoy dito. Wala nang iba. Sa ngayon, maraming pangalan ang lumalabas. Kaya isang pangalan lang. Wala nang kaligtasan sa iba. Kaya dapat malaman ng mga tao na ang kaligtasan
ay nasa Kanya. O saan? Sa Kanyang iglesia. O, dahil sa Kanya yan. Siya ang nagdaragdag sa iyo. Hindi tayo umaanib sa iglesia. Tayo ay idinagdag ng Panginoon araw-araw. Yaong mga nangaliligtas. Kaya kaligtasan sa Kanyang iglesia. Masaya tayo dahil tayo ay sigurado na dahil siya ang nagdagdag sa atin. Kaya gawin natin ang Kanyang inuutos at susundin natin kung ano ang plano mula pa bago itatag ang mundo. Kaya ito na ang huling ano natin. The end of lesson 3 sa Bible history. Kaya kung may mga katanungan o dagdag sa lesson natin, ating pag-aralan yan. Pero ang pinag-aralan natin ngayon, yung plano ng Diyos sa pagtubos ng tao. Kalain nyo, maraming mga balakid, maraming hadlang na ginagawa ang dyablo para harangin itong binhi na ito na si Panginoong Hesus, ngunit hindi nagtagumpay. Dahil ito ay nakaplano, ito ay nakasulat na. Kaya ito ang ating dapat bantayan. Dahil nakaplano na ito at tayo ay kasama sa plano. Maliwanag dyan ang sinasabi sa sa Episo Kapitulo 3 versikulo 10 hanggang 11 na ang iglesia ay bahagi sa plano ng kaligtasan. Ang iglesia na ito, bago pa man lang darating ang Panginoon, nakaplano na pala. At we were the chosen people of God sa chapter 1 verse 4 ng Ephesians. At tayo ay kasama sa kanyang plano. Ephesians chapter 3 verse 10 to 11. Kaya yan ang ating lesson ngayon. Sa gabing ito, lesson 3. Sa sunod naman na Lunes, lesson 4. Dalawang parte ito. Bible Story Part 1 and Bible Story Part 2. Kada part ito may 24 lessons na pag-aralan. Kaya 48 lesson lahat ito sa ating pag-aaral. Medyo mahaba pa na panahon. Pero ito parang refreshing lang ito sa pinag-aralan nyo sa Biblia. O kaya kung may mga tanong kayo o dagdag sa ating pinag-aralan, ating pag-aaralan. Brad, tanong lang po, existing po ba yung mga giant na natatawag? Nag-i-exist pa po ba yun? Ay yung ano Brad, parang Mga higante? yung mga sa ano, oo, yung mga nakikita natin sa mga internet, yung mga matataas, mga 8-footer na mga tao, yun sila siguro pa. Existent yan. Nag-exist pa yung sino yung sa Middle East, 8-footer, mga giant na sila. Makikita natin. Oh.